Noong nakaraang Biyernes, diba? Sa halos lahat ng mga social media ay nagbago po ito eh. At pinikap na napakaraming mga influencers na Sony. Kasi bago-bago, umuusok pa, kalalabas lang ng Supreme O Court. isang minuto pa lang ata nung binabanggit natin, ano? Hindi pa natutuyo ang tinta. Oo. Hindi paliwanag ang hinihingi ng Korte Suprema. Pero dyan pala sa opo. Humihingi siya ng impormasyon. Oo. Sapagkat merong dalawang nakabimbing na petition sa kanila. Sabi, para tulungan nyo kami, ma-resolve ito, ibigay niyo sa amin ang mga sumusunod. Opo. 10 items yun. Di ba? Mga detalye. I-discuss natin ito, pero dahil sa marami po yung nagtatanong, ni-require po ng Korte Suprema ang House of Representatives at saka yung Senado na ibigay ang 10 impormasyon na kanilang inihingi. Opo. Isa-isahin natin. Isa. Hindi, wala na tayong panahon eh. Pero ang masasabi ko lang, Yung mga selling points na lang, gusto niyo ang pangtanong, sir. masasabi ko lang, dito pa lamang sa kauna-unahang hinihingi ng Korte Suprema, Aha. magkakaalaman na ito eh. Yung una kasi, yung letter A, Aha. the status of the first 3 complaints filed by the private citizens. Okay. Bakit importante ito para sa akin? Kahit ito na lang, dito na tayo magtapos. Alalahanin po ninyo na 3 impeachment complaints po ang naunang ipinail na magkakaibang grupo bago isulong ng House of Representatives yung pang-apat. Yes po. So yung unang 3, December 2, nung i-file, yung pangalawa, December 4, at sinundan ng December 19, Opo. 2024. Yes. Pagkatapos, February 5, isinulong yung pinirmahan ng halos 215 members of the House of Representatives. Tinatanong ngayon dito sa Korte Suprema, sabi niya, under oath, Opo. ano ang estado ng unang 3? Mahirapan sila Oo nga. mahirapan sila rito. Ano? Kung estado, sir, ano bang dapat nasabihin? Estado ng isang impeachment complaint, kung active or non-active or ano po? Hindi, bahala sila. Estado pinag-uusapan. Basta kailangan sumagot sila under oath. Ayun nga, parang hirap nga akong sabihin. Sapagkat tinulugan nila ito eh. Hindi naman lang pwede sabihin, under oath, to the Supreme Court, sabi niya, Your Honor, with due respect, tinulugan po namin yung 3 impeachment complaints. Hindi po pwede. Disgrasya. Oo, yari tayo doon. Kasi, paano mo palilitawin ang estado nito? Wala nga nangyari. Yung pang-apat ang dinalaro na February 5, December 2, December 4, December 19. Tinatanong kayo ngayon, ano bang estado nung unang impeachment complaints na ipinail? Opo. Paano mo sasagutin? Paano mo sasagutin? Sumagot ang ano eh, kasi sapagkat ito nakadirekta sa 2 kapulungan. Kamara, Senado. Yes. Tama yung sagot ng Senado eh. Oo. Sumagot ng Senado, sabi niya, Respondent Senate manifests that it lacks sufficient knowledge or information on the matter stated under items A to K. Ito yung 10 eh. Wala nang kinalaman ng ano dito eh. Puro sa house. Status of the first 3 complaints, walang kinalamanan ng Senado rin. Wala po kami. Tama yung sagot ng Senado eh. Wala po kaming nalalaman. Tinulungan. Kasi hinihingi po nyo sa amin. Opo. Ang katotohanan, karamihan po ng hinihingi po ninyo, hiningi din po namin sa kanila. Ayun nga. Oo. Natularan na ibigay. Ito pa paano mong sasabihin? Ano ang status ng 3 complaints? Dito pa lang. Kapag hindi mo nasagot ito, Yun na ako ng 3 tinutukoy dyan, sir, eh, no? so, bakit ganito? Bakit ganito yung tanong niya? Sapagkat alalahanin mo, mayroong proseso kung paano mo i-dispose ang isang impeachment complaint. Yes po, oo. Alalahanin din ninyo na, sabi nga nila, there is only 1 impeachment proceedings per year. Per year. Eh,